Hindi ibig sabihin na absuelto na si dating Senadora Leila de Lima kasunod ng pansamantala nitong paglaya matapos pagbigyan ng Muntinlupa Regional Trial Court na makapaghain ito ng piyansa. Ito ang sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa kanyang programa sa SMNI News. Ani Panelo, maaaring makaligtas si de Lima sa krimeng inaakusa sa kanya, ngunit hindi ito makakaligtas sa karma. Maaaring ang de Lima ay makaligtas sa krimeng inaakusa sa kanya. Pero alam po ninyo, yung batas ng karma, doon siya hindi makakaligtas. Samantala, binigyan din ni Panelo na ang halos 7 taong pagkakakulong ni de Lima ay kabayaran sa mga ginawa nitong kasalanan tulad ng paninira kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pagpapaaresto kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yung almost 7 years na detention niya, yun ang bayad niya sa mga ginawa niyang kasalanan. Number 1. Yung paninira niya kay Presidente Duterte, tatandaan mo nung siya commissioner ng human rights, na pumunta pa siya sa Davao, tapos kung ano pa mga hinukay nila doon, may mga kalansay daw, kalansay yata ng aso yun. Sinasabi niya mga pinatay ni dating Pangulong Duterte bilang alkalde. Yung nung siya ay Secretary of Justice, ganun din. Hindi naman niya napatunayan. Pangatlo, itong matindi. Hindi ba may Supreme Court na order na magpakialaman itong si dating Presidente Arroyo dahil pupunta siya magpapagamot. Medical leave. Abay, pina-arresto niya. In-stop niya. O, yan po ang kasalanan niyo, Ma'am Lilia. Yun po ang dahilan kung ba't kayo nakulong ng 7 years. Matatandaang si de Lima ay naharap sa 3 kaso na may kaugnayan sa iligal na droga na naganap sa New Bilibid Prison habang siya ay Justice Secretary. Gayunpaman ay isa na lamang ang natitira at dinidinig sa Muntinlupa RTC. Sa huling kaso ni de Lima, mayroong mga testigo ang bumaliktad na rin ng kanilang testimonya laban kay de Lima. Ayon naman kay Panelo, hindi dapat basta-basta maniwala ang judge sa pagbaligtad ng mga testigo dahil matagal nang na-establish ang jurisprudence ng recantation. Pinagbabasehan niya kasi yung mga recantation. Matagal nang establish ang jurisprudence sa recantation. Hindi ka basta maniniwala sa pabaliktad ng mga testigo. Kasi kailangan, yung pong mga nagre-recant, you have to prove that in court why you falsely testified. Hindi naman naprubahan. Samantala, pinasaringan din ni Panelo ang pahayag ni Justice Secretary Remulla na ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa kaso ni de Lima ay nagpapakita na may prosecutorial independence ang korte at gumagana ang demokrasya sa bansa. They're not free to decide. Courts are mandated and commanded to decide on the basis of evidence presented before it. Ikaw ang head, you will have to decide whether you will appeal it or not. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Carlo de la Peña, SMNI News.